So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, yung kaso po na dapat na isasampa ng ombudsman ni Samuel Martires kay Sara Duterte, ngayon po ay hindi na po matutuloy. Alam niyo kung ano nakakatawa dito, no? Noong una, pinaglalaban pa to ni Samuel Martires na iimbestigahan namin to, kakasuhan namin to. Ang complainant dito is yung Congress, pero eventually, nung nabuking nga po talaga, yung posibleng rason kung bakit to ginawa ni Samuel Martires, ngayon iurong niya na. Kung hindi pa siya nabisto ng mga congressman at saka ni Laila de Lima, malamang, di ba magtutuloy-tuloy po itong kaso po na to at ang ending po, bago po magretiro si Samuel Martires, i-dismiss. And then, gagamitin po ito no, pang depensa sa impeachment trial ni Sara. Ayun po talaga pinakarason dito. So, para makuha natin yung narrative ng content po na to, ito, nakita natin to no, sa, ano ba to? Joseph Morong, GMA News. O sabi dito, Ombudsman to await the result of VP Sara impeachment trial, says Martires. O ngayon, nasabi ni Martires, hihintayin na lang daw nila. Ay, nako, Martires, no? So ngayon, continue natin. Sabi dito, Ombudsman Samuel Martires said his office would wait for the outcome of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte before resolving her case. Oh, yan tanong dito, bakit pinasagot mo na si Sara? Kung hihintayin, hindi kasi mga kababayan, di ba? Sumagot na po si Sara dun sa affidavit nga po na nilabas nga ng ombudsman O kung hihintayin mo pala si Sara, bakit pinapasagot mo na yung kampo niya? Hintayin nyo pa rin impeachment trial. Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Marami pang pwedeng mangyari po, no? After po ng impeachment trial. So bakit nyo na pinasagot kagad? Labo mo rin Tuta ka talaga ni Digong no? O sabi dito, we have what we have right now is the power to investigate but no prosecute. The ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceedings, but if the Vice President is acquitted by the impeachment court, wala kaming power to charge her, he said. O, kita mo? Labo, no? He denied that he was out to sabotage the trial when his office acted on the report filed by the House of Committee on Good Governance and Public Accountability. We are not grabbing the power of Congress. So, mas maganda mga babayan, no? Ito yung statement ni Martires. So, mas maganda may video kasi dito. Reaction na lang po natin. Sige, ito yun We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. O nga, wala naman ganun Alam nyo kasi kung anong nirereklamo dito ng mga congressman natin. No? Kung kailan nagkaroon ng impeachment trial, sa kanyo naman siya kinaksuhan. Sinabay ninyo. Ayun yung point nun Tapos, nangyari pa dito, bago ka magretiro, saka mo pa ginawa yan. Matatapos na po yung termino ni Martires sa katapusan po ng July. So mamaya papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kabalasubas at gaano kabado itong si Martires nung siya po ang humawak ng ombudsman. Kaya po, hindi po natin masisisi kung bakit may mga tao po na hindi po nagtitiwala sa kanya, especially po na siya po ay tuta ni Digong. Alam nyo kayo, tatangan nyo rin no? Si Digong po nakakulong doon. Nakakulong na si Digong. Ano pa yung makukuha ninyo sa kakatanggol doon sa taong nakakulong? Hindi na po makakalaya yun. Doon na po mabubulok yun. Ang problema sa inyo no? Sige nga. Either are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President? No, we're not going to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, gumalit bago kayo kumilos? Alam mo yung pinangungunahan kami. Do I look Pinangungunahan daw sila, no? stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan mo. Alam mo, ito problema kay Martires wag mo kaming dadalhin doon sa konstitusyon. Kasi wala naman po nagrereklamo na lumabag ka sa konstitusyon.
Bobo rin talaga to, no? Makatanggol lang eh. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan, wala po nagrereklamo kay Martires at sa ombudsman ngayon na lumabag po sa konstitusyon yung ombudsman. Wala pong ganun. Ang nirereklamo dito, yung timing doon sa ginagawa ninyo. Ayun, dapat ang sagutin ninyo. Hindi yung sabi ng konstitusyon ganito, di ba? Tandaan natin mga babae, no, kahit po na nasa batas po yan, pwede rin po magamit po yan, pabor o hindi pabor, doon sa akusado. Basic. O kita nyo kanina, sabi ni Martires, stupid daw. O kita mo, ganyan po talaga mga mga kapag napapadikit kay Digong eh. Nag-ad hominem na kapag di makasagot ng maayos eh. Kainis to eh, no? O sige. Constitution, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Bobo talaga nito. Alam niyo parang si Sara din eh, no? Parang si Sara din to sumagot eh. Ulitin ko lang wala pong nagbabanggit o nakikriticize sa ombudsman na lumabag ka sa konstitusyon. Walang ganon. So, ba't mo pala pasangkalan yung konstitusyon na hindi naman ayun ang nirereklamo sa'yo? Oh. At least you get my point. Sa tingin ko, you get my point, no? Matatalino naman po tayo dito. So, ngayon, mga babayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Actually, na-content ko na to. Pero kompletohin na ngayon natin. Kasi po, tandaan po natin, no, na kaya rin po hindi po talaga maiwasan na mag-isip ng hindi maganda nga po kay Martires na ganoon nga yung gagawin niya, na bago siya magretiro bilang ombudsman, i-acquit po si Sara, and then para din po magamit po ito sa impeachment trial. Kasi nga po, tuta po siya ni Digong eh. So ito sulat to ng Rappler. And by the way, totoo naman to, no, itong sulat ng Rappler po na to. So sabi dito, okay, basahin muna natin to. Sabi dito unang-una, si Martires pala, schoolmate po ni Digong. No, kapraternity niya pa ata, no? Pero ang malinaw dito, schoolmate siya ni Digong sa San Bedalo. Okay. Tapos mga ka-streetwise, ito na yung mga pinagagawa ni Martires. So, sabi nga po ni Martires, no, nung sa isang statement niya nga po, no, the corruption has become endemic in the country and it cannot be solved during our lifetime. It was one of the greatest ironies in the Philippine law science that the ombudsman was the first to demolish the principle of public office is a public trust. Tandaan niyo mga babae, no, ang trabaho nga po ng ombudsman is prosecutor na rin siya and then piskal ng mga tao nga po nangungurakot sa bansa. Di ba? So napaka-ironic naman mga streetwise, no? Nasa iyo pa talaga manggagaling na hindi matatapos o hindi masusugpo ang korupsyon. Doon pa lang tanga na eh. Nag-ombudsman ka pa kung hindi mo rin pala kayang sugpuin yung korupsyon. Kaya ka nga nandyan eh. Well, alam natin mahirap pero kailangan mo pa talagang sabihin yan on public. Oh, tapos meron pa yan dito, no, mga pagkagawa niya, no. Oh. So, yung ano pala, una si Martires pala nasa Supreme Court pala to dati. So noong 2011, no, kinasuhan pala si Digong ni Nograles. No? Binasura po ni Martires yung kaso ni Nograles kay Digong noong 2011. Ito yun eh. O, di ba? Utang na loob, di ba? Yan, ito yun eh. So sabi pa nga dito, ito pinapakita ni inano ko lang ano tawag dito? Sinasummary ko na lang. Tapos ito naman, no, yung ito ang pinakamalupit na ginawa nga po ni Martires. Nung si Martires nga po yung ombudsman po noong 2018, nung na-appoint nga siya ni Digong, meron po tayong Republic Act 6713. Na dapat po yung mga salin po ng mga government officials po natin, especially po na presidente, dapat po naka-public. So anong ginawa ni Martires? Naglabas po siya ng Circular Order number 1. Na dapat bago po makakuha ng salin ang tao o ang isang individual sa salin po ng presidente, dapat dumaan po sa ombudsman. Ang dami pong mga abogado ang kumuha po ng salin ni Digong na nire-reject po ng ombudsman. Tandaan natin questionable po yung salin ni Digong matagal na. Doon pa lang katarantaduhan na po ito eh. Kawalangyaan na po itong ginagawa ni Martires. Pero ito it's getting better. Hindi pa yan. It's getting worse pala, sorry. So ito naman, ito malupit. No?
Nung House hearing naman sa budget, ang sabi po ni Martires, na dapat daw po na magkaroon daw po ng 5 taon na makakakulong kung sino daw po ang magko-comment sa salin ng isang presidente. Particularly. Kasi daw po, di ba, his reason, the salin has been weaponized because it has been used to destroy reputation. Gago lang, di ba? Tingnan nyo mga kababayan ha. Ito para maliwanagan tayo. Nung naglabas po ng Circular Order number 1 si Martires, na dapat lahat ng mga salin dadaan muna sa ombudsman bago ka makakuha. Ngayon, ang sabi ni Martires, kung sino man ang gagamit ng salin para po ipang-criticize dun sa isang presidente ng Pilipinas o sa public officials, kailangan daw pong makulong ng 5 taon. Kasi nagamit daw po itong weaponize daw po ito para siraan daw pong politiko. Kita nyo mga kababayan kung ano kasi katangahan yun? Ang point dito mga streetwise, kung wala naman po talagang masama dun sa salin, paano magiging weapon yun para siraan po yung isang politiko o isang public servant? Basic men. So dito natin makikita na talagang tarantado po talaga ito si Martires. So hindi po tayo talaga maiwasan na mag-isip na yung posible nga po ito sinasabi nga po ni Dilima at saka ng mga congressman natin na yung grand plan talaga ni Martires na kakasuhan si Sara tapos bago siya magretiro, i-dismiss para magamit po ng abogado ni Sara sa impeachment. Hindi pa yan, meron pa. Akala nyo tapos na, hindi pa. Pero nyo, sinasabi ko nga sa inyo, ito po ang pinaka-worst na ombudsman sa history ng Pilipinas. Oh, yung malupit dito, no, 2018, kinasuhan nga po si Pulong Duterte na pagnanakaw ng graft. Actually, meron na to 5 docketed cases na, meron ng docket number. O ano ginawa ni Martires? Wala, binasura. Ayan, oh, nakalagay dito, oh. Oh. So, ayan po, ang history nga po ni Martires sa loob nga po ng 7 taon na wala po siya ibang ginawa kundi protektahan lang po ang mga Duterte. So kayo ba? Masisisi nyo ba itong mga congressman natin? Si Laila de Lima, pati rin po tayo na mag-isip ng hindi maganda kay Martires na baka ganun nga pwedeng gawin ni Martires. Kasi nga po mga kababayan, kung makita nyo nga po, no, may conspiracy na eh. May collaboration na eh. Anong sabi ni Amy Marcos? Di ba, kung gusto nyo umahaba-baba nun, kung gusto nyo ng accountability, dapat sampahan nyo sa korte si Sara. O di ba, sabi niya ganun. Sabi rin ni Sara ganun. If they want accountability, if mag-file kayo ng kaso sa korte. O ngayon, biglang papasok si Martires. Ito, may kaso na sa korte. Ngayon, pag dinismiss po yan, ngayon, magamitin po ng mga abogado ni Sara sa impeachment na ito kung gusto niyo ng accountability, nabasura na po ang kaso ni Sara sa ombudsman. So gagamitin ng mga senador po yun, ng mga pro-Sara na senador, no, na kita niyo, sila Bato, sila Robin, di ba? Kita niyo, sila Marco Beta, kita niyo, di ba, yung kaso, binasura ni Martires, di ba? So I think you get the point, no? So nakakainis talaga to, no? Kapal ng mukha, no? Siya pa talaga yung galit. Si Martires pa talaga yung galit na nagsasabi pa na stupid daw po yung mga congressman. Ito ang katangahan nito, no? So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pag-atras nga po ng kaso nga po ni Sara Duterte sa ombudsman. Kaya ba naniniwala ba kayo dito na na-intimidate itong si Martires? Kasi nga po, grabe yung pagbati ko sa kanya. Malamang first time niya talaga naranasan ito. No? At sumabog po sa pagmumukha niya yung pagiging protector po ng mga Duterte. Sumabog lahat eh. Di ba? O yun, no? So, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yun makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and babush.